mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is May 27, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Shangri-La, sa may Starbucks sa Shangri-La Plaza, sa may Wakwak Green Hills sa Mandaluyong po yan. At dadalhin po natin, wait lang, 2 drops pala ito. Una ay sa may Pascual Street, hindi ko, Batis, may Pascual Street, San Juan, Batis, San Juan. At final destination ay sa may Lagmay Street, Balong Bato, San Juan. Okay, babalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakaliman po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya unti pag nakuha na natin sila. Hindi dapat ang electric consumers ang may responsibilidad doon. Una, hindi tayo mag-shutdown. Dito naman si Lil Sherwin Gatsalian, dapat i-monitor ng ERC na nasusunod ang staggered o utay-utay na tagtag singil para maproteksyonan ang mga consumer. Pagpahingin namin panawagan sa ERC na huwag taasan ng kuryente ng isang lugar o isa sa Maynila dahil tumataas ang presyo ng langis. Samantala, bagyong nabawasan ang bagsak presyo ng langis sa ikalawang araw ng trading sa world markets. Pero nasa mahigit 7 pesos pa rin ang bawas sa diesel, mahigit 4 pesos sa gasolina at lagpas 8 pesos sa kerosene. Nagsagawa na naman kasi ng defensive airstrike ng US kaya nag-anunsyo ng posibleng respa ang Iran. Ang ilan sa mga abandoned at forfeited na ari-arian, kabilang na ang lahat ng natitira pa sa mga napawing sasakyan ng mga diskaya. Ayon kay DOT Commissioner Ariel Lepopaceno, sumailalim sa negotiated sale ang ilang goods o ari-arian mula sa Port of Manila, Port of Cagayan de Oro at Manila International Container Port, tulad ng luxury vehicles, truck replacement parts, steel tubes at iba pa. Aabot naman sa may 12 milyong piso ang halaga ng 4 na sasakyan ng Diskaya na naibenta. Sa kabuuan, tinatayang halos 150 million pesos ang halaga ng naibentang 13 sasakyan ng Diskaya. Department of Environment and Natural Resources o DNR ng voluntaryong itinigil muna ang pamumuso ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Kasunod ng pag-alma ng mga environmental groups at mga mamamayan laban sa nasabing aktibidad para bigyan daan ang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX na magkokonekta sa Skyway at Rojas Boulevard. Sabi po ni Environment Secretary Juan Miguel Puna, isang pagkakataon ito para mapag-aralan ang ibang punong maaaring ma-earthball o maingat na bunutin at ilipat ng lugar. Nilinaw din niya ang huling option lamang ang pagtutol sa mga puno. Ikinalugod ng Grupong Kalikasan People's Network ang pagtigil sa operasyon pero hinimok nila ang DNR na permanente ipahinto ang pagputol sa mga puno.
Magsasampa rin ito ng reklamo laban sa mga responsable sa umano'y iligal na pagputol sa mga puno. Tito Winnie! Hi! Malapit lang ang pasukan? Ano ba ang pwedeng pagkakitaan? Naku, Ate B, may sapat na oras pa para kumita bago mag-back to school ang mga bata. Subukan gumawa ng burlap bag. Alam niyo ba yung burlap bag? Customized din ang design nito. Ito pala ang burlap bag. Ito po yung mga gawa ko pagka-customize ng burlap bag. 4 na taon na sa pagko-customize sa mga disenyo ng burlap bag si Kate Estasio. Ang nag-drive talaga sa akin na mag-start ng business is pagiging solo parent. So, para may makapag-provide ako dun sa mga anak ko. And at the same time, naaalagaan ko sila ng maayos dito. Kahit nasa bahay ako. Sa pagdidisenyo ng burlap bag, i-layout muna ang design na ilalagay. Yun yung mga gadgets, itong iPad, ito pong pencil. Mahirap pag walang pencil kasi kailangan isusukat mo talaga. Kailangan ko talaga, creative ka din talaga. Kapag handa na ang layout, humanap ng shop na may direct wheel printing. Isang makabagong Basta may nangyari, nakareport agad sa araw-araw sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa China. Nasanay na mga taga rito. Kabilang na ang libo-libo COVID Filipino workers. Halos hindi na nga raw nila maramdaman ang tensyon. Sana lang daw, huwag nang lumala pa ang sitwasyon dahil ang nakataya dito ay kanilang kaligtasan at kabuhayan. Siguro may onte, like, hearing people tell me directly, pero like, in terms of yung surroundings ko, I think I couldn't also, like, feel the tension na Ang harassment na ginagawa ng China sa Taiwan Strait ay halos sa pareho ng pagpupuli na nararanasan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bayani pa rin isang sponsor ng Pilipinas kumpara sa Taiwan. Naniniwala ang Data Affairs Council ng Taiwan na hindi ito basta-basta ang nagagalaw ng China. Pagano, instruction.
Showbiz boyfriend at business tycoon na si Vincent Cruz. Itong Marso, naging usap-usapan ang paglabas ng wedding band sa isang lugar sa Paso, Manila, kung saan pinakita ang pangalan ni Ferdinand Vincent Cruz at Gilbert Anthony Escalante Raposo na tunay na pangalan ni Bea. Lumabas ng bali-balitang gaganapin sa Spain sa buwan ng Mayo ang kasala, pero nagkaroon umano ng mga problema at hiling. Sa gitna ng kontrobersya, namataan ang pamilya ni Bea at pinagkaisipan sa Spain. Habang si Vincent Cruz dumalo sa event ng kanilang family-owned business sa Pasay. Hanggang ngayon ay wala pa rin pahayag ang pagkabilang kaso tungkol sa issue. Sophie Maracel, Business Showbiz Dapat. O, malitang sport naman tayo. Pero, ang nasada nun, mga ibon, sobra-shot. Ang build for mga lovebirds na kapuyaw na hindi nagpapatalo sa part 4. Nagala sports communities naman ang kanilang trainer sa video na Flying High with almost 4 million online views. Parang mythical fight sa basketball, ang atake ng limang lovebirds na sina Cloud, Sunny, Aqua, Jade at Sky. Mala Michael Jordan pa nga sa pagdadam. Kaya kada shoot pa rin, may instant reward sa pagkain. Kwento ng kanilang trainer, 2 taon na silang nagsasanay ng mga ibon. Marami na ngayong alam. Punta sila sa iba't ibang lugar at event para magbigay saya at awareness at alaga. At yun yung mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Canto. Ako po si Maria Kumali. Ako po si Atom Araon. So ang GMA News, Walang kinikilingan. walang pinoprotektahan. No oras ngayon. Servisyo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok ang space. Oras. Superadio, DZWB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Sa balita, yan ang aming panata. Superadio 594, lagi naka-alerto, serbisyo, Numero 1 ang GMA Radio sa buwan ng Abril ayon sa HEB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Superadio DZWB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MS 97.1 na nakakuha ng umaapaw na 53.8% audience share. Isang malaking karanasan na kayo ay paglingkuran, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Superadio DZWB at Barangay MS 97.1 GMA Radio Number 1. Dito sa GMA, naniniwala kami ng nagbabalita. Dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Sa balita, yan ang aming panata. Superadio 594, lagi naka-alerto, serbisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan at nagpaasahan. Superadio 594, Kapusong Pilipino,
ng gabi. Aangkada na, hahataw na, ang programang maaangkasan at hindi ka iiwan. Kapit na ng mahigpit dahil narito na ang tambalan ni Glenn White at Eddie Aguilar. Riding in tandem. Report! Magandang gabi mga kaserbisyo at kapamilya. Oy, alas 8 na po. Ibig sabihin, Spot report na po. Ngayon ay araw ng Wednesday, May 27, 2026. Dito po sa Spot Report, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ito po ang programang hindi uro sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ng bawat detalye, imbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman bawat kaso. Aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas. At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Ito po ang Spot Report. Yo po. Saan yun? Kami po inyong patuloy na papakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at sa bayan ring napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook Dito daw yan. YouTube channel. Aha, naka-arrive na po. Ba't hindi po kayo Number nag-book? 5 eh. Number 5. Pero number 16 na to. Dahil dito nga sa Spot Report partner ay Naka-arrive na po tayo. Kayo po ba yung nag-book? Oh, 5 di ba? 5. may naiso kayong iparating, meron ako 5 nakalagay dyan. 5 yung nakalagay po. Eh, dito number 16 eh. Oh, kaso nga lang ito po yung ano po. Ito po yung naka-arrive po sa ano. Diretso yun. Ano po? Diretso yun yung sa ano. Diretso na po? Oo, diretso yun. Kamusta ho kayo mga kasibisyon kapamilya? Abay, mapapauwi pa lang po sa kanilang mga Okay na po, diretso na po. I-index ko na po ito. Oo. Panggabi, yung mga nasa kalsada, mag-ingat-ingat po kayo. At yung mga nagdi-dinner, kami ho inyong mga kasama mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ito lang sa Report. Pasadaan natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras. Walang lihim na hindi mabubunyan. Report! Sa unang pasada ng ating balitaan, mga kapamilya, umarangkada na ang unang status conference ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi dumalo ang dating Pangulo na nauna ng lumagda ng waiver para hindi sumipot sa status conference ng ICC Trial Chamber 3. Pinangunahan ni Judge Joanna Corner ang status conference na nagpaalala sa lahat ng partidong tiyaking maayos at mabilis ang magiging paglilitis. The overriding objectives of a criminal trial for judges in particular are, first, the acquittal of the innocent and the conviction of the guilty. Umarap din sa unang pagkakataon ng bagong lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Peter Haynes na pinalitan si Nicholas Kaufman. Ayon kay Haynes, mahalagang mabigyan ang defense team ng hindi bababa sa 3 buwang paghahanda matapos ang disclosure of evidence na ayon sa prosecution ay posibleng matapos sa September 30. We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. It should be a minimum of 3. At kaugnay niyan, tinalakay sa status conference ang ilang mahalagang detalye kaugnay ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Kabilang dito ang wikang gagamit sa pag-broadcast ng paglilitis kung saan isinusulong ng prosecution team na gumamit ng Filipino. Kinumpirma naman ng prosecution team na 60 hanggang 70 testigo kabilang ang 31 insider witness ang isasalang sa paglilitis sa dating Pangulo. Sinita naman ng trial chamber ang 177 speech ng prosecution team kaugnay ng mga ebidensya sa kaso ni Duterte. Iniling din ng prosecution team na itakda sa katapusan ng Agosto ang deadline sa pag-usumite ng mga bagong impormasyon kaugnay ng kaso ng dating Pangulo. Pero ang pagtatakda ng petsa para sa paglilitis ipinagpaliwanag
pag-isipan muna ng trial chamber dahil kailangan muna umunong suriin ng fitness to stand trial ni Duterte. Naon na rito inilatag ng iba't ibang partido ang mga panukalang petsa sa paglitis kung saan ang prosecution team ay inirekomendang simulan ng trial sa November 30 habang ang defense team naman ay inirekomendang simulan ang paglitis 3 buwan matapos ang disclosure of evidence ng prosecution. Sa panig naman ng biktima o ng mga biktima, hindi masimulan ang trial sa Setyembre habang Enero sa susunod na taon ang rekomendasyon ng ICC Registry. Spot Report! Sa ibang balita naman, 4 na lugar ang sabay-sabay na sinalakay ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na sinasabing pinagtataguan ng puganteng senador na si Senador Ronald De La Rosa. Kabilang dito isang bahay sa subdivision sa barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga na sinasabing pagmamayari ni Virgilio Abdul Lakay Aribon Carino na tiyuhin at kasalukuyang consultant ni Senador Robin Hood Padilla. Sinasabing ang tiyo hindi ni Padilla ang may-ari ng sasakyang nakitang nakasunod noong umalis si De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Pero sa kabila ng operasyon, bigong mahanap si De La Rosa sa subdivision, gayon din ang sinasabing tiyo ni Padilla. Bukod sa Angeles, nagsagawa rin ng operasyon ng otoridad sa 3 syudad sa Metro Manila. Kinumpirma naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na sinuyod din ng NBI at PNP ang Parañaque City at Bulacan para hanapin ang senador. Si De La Rosa ay may arrest warrant sa International Criminal Court at pinangalanan pasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Spot Report! Sa ibang balita naman, aabot sa 292 Di po. million pesos ang halaga ng illegal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa Manila International Container Port. Ayon sa Civil Procurement Enforcement Agency o PIDEA, nakuha nila ang sabuna abot sa 43 kilo mula sa shipment. Iniimbestigahan na ngayon ang naturang kontrabando para matukoy ang pinagmulan at mga posibleng sangkot. Patuloy naman ang case build-up laban sa mga responsable habang pinaigting ang pagbabantay sa mga pantalan laban sa drug trafficking. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Tinutukoy pa Paalam ang po. kaso at kung may kinalaman ito sa krimen. Sa Davao City naman, natagpuan na ang isa pa sa 2 bangkay na natabunan sa gumuhong mga basura sa isang landfill sa barangay New Carmen sa Tugbok. Isa naman ang nawawala pa rin pero patuloy ang retrieval operations. Sinuspende muna ng DNR ang operasyon ng landfill habang patuloy ang investigasyon. Spot Report! Tiniyak naman ng Prime Electric Holdings Corporation ang mas murang singil sa kuryente sa mga franchise area nito sa Visayas dahil sa mas murang power supply contracts at mas epesyenteng pagbili ng supply ng kuryente. Dahil dito buwaba ang power rate sa Iloilo, Negros at Bohol. Malaki ang bawas singil sa Bohol Light Company Incorporated na umaabot sa 2 pesos o higit 2 pesos per kilowatt hour. Kaya buwaba naman ang average residential rate na sa 10 pesos at 50 kilowatt hour at